Bakit niyo po naisipang magpa-enhance ng mukha? Dahil po ba sa trabaho? Dahil 'di ba lagi kayo nagpapaganda ng iba? Baka gusto niyo, naisip niyo parang okay din yata para sa akin. Yes, kasi nung kabataan ko po, minsan meron tayong pag-uugali na adventurous po tayo. Minsan, na-encourage po tayo na tumingin sa ibang tao na sana ganun din ang mangyari sa atin sa pagpapaganda. So minsan po ma'am, gusto ko po yung mangyari sa mukha ko na ma-experience ko po yung gumanda. Kaya umabot po ako sa punto na pinag-isipan ko na bakit hindi ako magpa-inject or magpa-beauty enhance po. Ano yung mga naging influence? Meron bang nag-pressure at all or para sa'yo lang talaga yon? Yun po kasi yung kasagsagan na yung injection sa mukha or fillers, yun po yung pag-boost, pag-uso niya, yung mga way back 2009 or 2010. Mahal pa po kasi magpaturok sa mga years na yon. Minsan po, meron pong nagpunta dito sa bayan namin sa Kabadbaran na isang transgender din. Kaya po na-inspire po ako sa kanya na what if ganyan mangyari sa akin. So meron kang nakilala na parang, uy, parang ang ganda ng kanyang ng gawa. Opo, ma'am. Bago ka nagpa-enhance or meron kang ginawang kahit anong pagbabago sa iyong physical na anyo, meron ka bang parang hindi ka ba di ba meron ka bang parang hindi ako kontento sa itsura ko o kaya merong mga nagmaliit, parang gaano ba ka talaga, di ba? Meron ka bang pinanggalingan na parang hindi ako masaya sa itsura ko eh? Nung pinag-isipan ko po na mag-injection at pumasok sa pagbabago ng mukha, hindi po talaga nagdalawang isip, ma'am, kasi pagpapaganda, tapos para ma-inspire, meron ding ma-inspire po ako kasi pag ako po, ang ugali ko po kasi, di ba, adventurous po ako. Pag ano po yung nasa isip ko at nasa puso ko, ginagawa ko po, ma'am, nang walang tinatapakang iba na ko lang po. Kaya po, nung hindi naman po natin alam yung mangyayari, yung future natin, minsan hindi po successful, hindi po maganda yung kinalabasan, kaya in-embrace ko na lang po siya, ma'am. So, hindi naman sa meron kang, di ba, malaking gustong, di ba, i-solve para sa sarili mo. Parang naisip mo lang, di ba, parang meron palang ganito, di ba? Hindi ko po siya naisip, ma'am, kasi clouded po ako sa magiging maganda yung kinalabasan. So, pag-usapan na natin kung ano ba talaga, ano yung nangyari specifically. Kasi marami namang taong nagpapaganda, di ba? Nagpapa-enhance, nagpapa-inject. Yes. And karamihan naman sa kanila nagiging okay, kaya nga naging uso. Di ba? Kaya minsan, hindi natin namamalayan, may mga risks, no? Lalo na kung merong mga taong, hindi talaga masyadong responsable, no, sa kanilang pag-aalok ng mga services na ito. So yung sa'yo, Miss Vinia, ano po yung karanasan nyo dun sa pagpapagawa nyo? Ginusto ko po talaga, ma'am, na mag-inject. Kahit ayaw po ng magulang po, minsan, pinagsasabihan ako na baka may mangyaring ganon, hindi successful. Nadamihan siya, ma'am, parang nadamihan siya ng lagay. Nadamihan siya ng kaya lumobo. Kaya tumulis po siya. Pag-react siya, ma'am, dahil po ang katawan po natin, hindi po tinatanggap yung mga foreign chemicals po. Kulang talaga siya, kaya hindi siya maganda tignan. Kasi malaki. Salamat po sa Diyos talaga, ma'am, wala po akong naramdaman. Pero parang sabi ko sa sarili ko, parang destiny na po kasi, ma'am, sa akin na maging ganito. Parang nakalaan na po yung daan ko po ba, ma'am, sa pagiging ganito. Kaya para sa akin, hindi ko po siya tinitignan na kamalian sa buhay. Kasi hindi ka naman dyan ilalaan ng Diyos sa ganyang daan kung hindi mo din kaya.